At habang papalapit na po ang Miss Universe 2025 preliminary competition ay hindi pa rin maiwasan na ikumpara ang pambato ng Pilipinas na si Atisa dito sa manok ng Miss Universe Thailand na si Vena Pravinar. At in this video is magbibigay tayo ng ating opinion at ng ating reaksyon kung sino nga ba kay Atisa at kay Vena ang angat dito pa rin sa nagaganap na Miss Universe. Day 16 na sa kanilang competition. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At hindi rin talaga maiwasan ng mga netizen na hanggang ngayon ay pag-usapan at gawa ng issue itong ikukumpara kumbaga si Vena dito kay Atisa Manalo. So in the recent days is napag-usapan na ang sinasabi nila merong mga Pilipino nagkiklaim na mas angat daw itong si Vena kung ikukumpara dito kay Atisa Manalo, most especially yung mga pa-attire, pa-outfit at even doon sa pagpapa-unlock ng mga interview sa mga media, sa mga vloggers ay binibigyan daw talaga ni Vena ng pagkakataon or ng time na makausap yung media doon sa hallway, most especially pag merong mga gatherings ang mga vloggers at mga influencers. So laging inaharap daw ni Vena unlike daw dito kay Atisa Manalo. At according pa nga sa kailang mga pahatik ay si Vena daw ang walang duda na may posibilidad na makasampa ng top 5 over Atisa Manalo. So ang aking magreaksyon mga kapolitika sa mga nangyayari ngayon, most especially na nagsisimula na ang mga tinatawag na pasabog ni Atisa Manalo dito sa kanilang mga pa-outfit. So siguro doon sa kaunti na lamang ni Vena Pravinar in the past few weeks ay kayang-kayang habulin yon ni Atisa, most especially ngayon na wala nang hold back dito sa mga pasabog na mga sinusuot ng ating manok sa 2025. So ang sabi nga nila ay nagsisimula pa lang daw ilabas ni Atisa ang kanyang mga bala dito sa competition. So dito sa tapatang Atisa versus Vena Pravinar ay walang duda na si Atisa ang lumalamang ngayon. So ang sabi ko nga doon sa aking mga naunang video na kung meron mang ipinadalang malakas na candidate itong itong Thailand, sa tingin ko ay during the time ni Gazini Gadados si Fasay at yung time ni Maxine Medina. So doon lang ako na-impress sa mga candidate na ipinadala ng Thailand. Even Antonia Porcel at si Opal ay hindi ganoon ka-impressive para sa akin. So kanya-kanya tayo ng taste mga kapolitika, pero same lang din kay Vena Pravinar. Walang something na exceptional sa kanya or walang something special na masasabi natin na high caliber siya na ipinadala ng Thailand. Siguro kung mataas yung maging placement ngayon ay marahil impluensya ito ng mga nakataas dito sa Miss Universe. So wala pa nga confirmation kasi rumors pa lang yun yung about kay Jack Rotatip at dito kay Nawat, pero habang walang confirmation mga kapolitika, it means na meron silang magawa dito na mapaangat ang placement ng Thailand. Kasi even nga doon sa laban ni Michelle Marquez D ay top 10 lang yung si Antonia Porcel. Talagang ginapang ni Jack Rotatip ang na makapasok itong si Thailand doon sa top 5 at sa top 3. But in reality ay talagang hanggang top 10 lang talaga siya. So it means na itong mga placement ng Thailand recently lang ay dahil sa impluensya at kagagawan. Talagang nilalakad mga kapolitikan, minikos-mikos ng kanilang mga nakakataas dito sa Miss Universe. So again, wala po akong nakikitang something exceptional or masasabi natin na something special quality dito kay Vena. Mas marami pa po mga kapolitika ang mas maganda sa kanya kung tutuusin lang. So wala naman rin tayong mga narinig na issue sa kanya, pero sa tingin ko is marami pa ang mas deserve sa kanyang spot kung just in case ilalagay siya or ipapasampa siya sa top 5. So malinaw sa ngayon na mas may kalamangan itong si Atisa Manalo. So ano ang inyong magreaksyon kung kayo ang tatanungin mga kapolitika? Sino sa tingin nyo ang mas lamang? Si Atisa Manalo ba or itong si Vena Pravinar? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.